Hello everyone, I'm Hannah Lacey Biniegas. I'm a pre-service teacher taking early childhood education at Central Luzon State University. So welcome po ngayon sa aking video presentation. For this activity, gumawa po ako ng online forum sa Facebook groups ng mga ECE teachers. And ang main goal ko po dito is alamin yung mga best practices ng mga teachers sa pag-build ng relationships with parents and sa community. And gusto ko din pong makita dito kung paano nga po ba nag-work ang lessons namin ngayon based sa mga naging experiences ng mga teachers. Ngayon, meron naman po ditong mga questions na related pa rin naman po sa aming lessons ngayon. So una, as a future teacher, what are you most curious about in the aspect of building relationship with parents and community? As a future teacher, ang pinaka-curious po ako is kung paano mag-connect sa mga parents na sobrang busy or walang access sa technology. And gusto ko din pong malaman dito kung ano yung mga ways na ginagawa ng teachers para siguro na ma-feel pa rin ng mga family na connected pa rin sila and nasusuportahan natin sila kahit na ano pa man yung kanilang mga situation. And isa rin po sa gusto kong malaman na kung paano ba talaga mag-build ng trust yung mga teachers sa parents from the very start. Ang pangalawang question po, who or what response or responses from the online community left a great impression or impact on you and why? So, ang nag-iwan po ng malaking impact para sa akin ay yung naging answer ni Ma'am Aspiras Loraya Chloe. Sobrang practical po kasi nang naging idea niya na gamitin ng simple tools like text message, group chats, or take-home notes to update sa mga parents about sa progress ng mga anakis nila. And sabi nga din po niya, small, consistent efforts have big impact. So, ito din po yung talagang tumatak sa akin. Kasi nga, hindi naman po talaga natin kailangan ng grand events para ma-engage yung mga parents. And sa idea po ni ma'am, is makikita mo talaga na naiintindihan niya yung mga daily struggles ng mga parents. And kailangan talaga natin gumawa ng effort para ma-meet natin sila. Sa pangatlong question, what challenges did your respondents encounter in building healthy relationship with parents and community? So, ang na-discover ko po dito is pare-pareho ang challenges na na-encounter ng mga teachers. Isa na dito ang busy schedules ng mga parents. And dahil dito, nahihirapan silang umattend ng meetings sa school ng mga anak nila. Pangalawa, limited access sa technology, lalo na sa mga family na walang cellphone or internet. Meron din ditong lack of awareness kung saan hindi alam ng ilang parents yung importance ng kanilang role sa early childhood education. And lastly, ang financial difficulty ay isa ding factor dito dahil minsan walang extra budget sa for school events and sa mga materials na kailangan gamitin din sa classroom. Sa pang-apat na question, how did they solve these challenges? So, sa mga na-encounter nilang challenges, may mga solution din naman silang ginawa para dito. Gumamit sila ng simple communication tools tulad ng text and group chats para makapag-send sila ng updates sa parents. And para naman sa mga walang phone or internet, nakikipag-usap naman sila in person during drop-off or pick-up. Nagbibigay din naman sila dito ng simple at-home activities na madaling gawin para ma-involve ang parents ng walang additional cost or effort. And dito, nag-offer din sila ng flexible meetings tulad ng home visits para mas ma-accommodate naman yung mga parents. Ang next question naman dito, compare and contrast your would-be practices from your respondents' practices in terms of connecting with the community. So, before this activity, ang naging mindset ko po talaga is gumamit ng puro formal methods like parent-teacher meetings. And hindi ko din po dito na-consider yung
daily struggles ng mga parents. And sa mga methods naman ng mga teachers is mas flexible siya and practical. Ibang-iba siya sa naging idea ko na medyo strict pala kumpara sa kanila na very creative and talagang effective siya para sa lahat ng family. Isa din po talaga dito sa na-realize ko is ang pagiging isang effective teacher ay nagiging flexible siya and nag-a-adjust sa kung anumang situation ng bawat pamilya. And hindi lang sila basta-basta sumusunod sa isang set ng rules. Ang overall reflection ko po dito is sa activity. Kung i-describe ko po ang naging learning experience ko dito in just one word, ito ay empathy. Kasi pinakita sa akin ng activity na ito na ang pag-build ng relationship ay hindi lang basta sa communication, kundi ito din ay about understanding and caring sa ating mga parents. And halos lahat ng strategies ng teachers is nakabase din siya sa word na empathy. Kasi nga, dito naghahanap talaga sila ng ways para matulungan yung mga parents na laging busy, walang phone, or baka may iba pa silang na-encounter na challenges. And isa din sa naging na-realize ko dito is ang pagiging effective teacher. It means sa una, kailangan talaga nating itry na intindihin talaga yung mga situation ng bawat family. And then, hanap tayo ng creative ways para masupport natin sila.